Atin ipagpatuloy ngayon ang part 2 ng Pambansang Sagisag ng Pilipinas. Ang ikalima naman ay ang pambansang wika ng Pilipinas. Ang wika sa Pilipinas ay humigit kumulang 130 hanggang 195 na wika. Ang katutubong wika sa Pilipinas ay napapaloob sa mga wikang Austronesyo. Ito ay pamilyang wika na malayang nakakalat sa mga kapuluan ng Timog Silangan at Pasipiko. Ayon sa konstitusyon ng Pilipinas, ang Pilipino ay wikang pambansa na dapat payabungin at pagyamanin. Para ito ay ukol sa layunin ng komunikasyon at pagtuturo sa mga wikang opisyal ng Pilipinas. Kaya noong February 11, 1987, idineklara itong wikang pambansa ng Pilipinas sa Article No. 14, Section 6 of the 1987. Ang ika-6 naman ay ang pambansang motto ng Pilipinas kung saan ay ang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Naproklama sa Batas ng Republika bilang 8491, Chapter 3, Section 14 noong February 12, 1998. Ang ika-7 naman ay ang pambansang ibon ng Pilipinas, ang Agila, ang pambansang ibon kung saan naproklama ito bilang 615 noong July 4, 1995. Ang agila ay may sukat na 1 metro ang taas at may timbang na 4 kg hanggang 7 kg. Mas higit na malaki ang agila ng babae kaysa sa lalaking agila. Kumakain sila ng mga unggoy, ahas at mga bayawa. At matatagpuan sila sa Luzon, Samar, Leyte at Sorsogon. Ang haribon ay sumisimbolo sa mga katapangan ng mga ninuno ng Pilipino. Kaya tinagurian itong pambansang ibon ng Pilipinas. Hi mga kahisteryo! Please don't forget to subscribe, like, comment, and share to our YouTube channel. And don't forget, follow us on Facebook, Histeryo Facebook page. Thank you! Ika-8, ang pambansang hiyas ng Pilipinas. Ang pambansang hiyas ng Pilipinas naman ay ang Philippine Pearl. Noong October 15, 1996, naproklama bilang 905 ng dating Pangulo Fidel V. Ramos. Ang perlas ay karaniwang hugis nito ay bilog at ang kulay naman nito ay puti at may ginto rin ito. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay isa sa mga nangunguna sa kalakalan ng mga perlas sa buong mundo? Ang dahilan kung bakit ang perlas ay naging pambansang hiyas ay: una, ang Pilipinas ay kilala bilang isa sa mga pinakamalalaking pinanggagalingan ng perlas sa buong mundo. Ang mga perlas na likha sa mga dagat ng Pilipinas ay matatagpuan sa iba't ibang mga rehiyon tulad ng Palawan, Visayas at Mindanao. Pangalawa, ang mga South Sea pearls ng Pilipinas ay isa sa pinakamalalaki at pinakamahalagang uri ng perlas na nililikha sa pamamaraang kultiba. Ito ay malaki na may 9 hanggang 20 milimetro. Pangatlo, ang perlas ay may malalim na ugnayan sa kasaysayan at kultura ng bansa. Noong panahon ng mga ninuno natin, ang mga perlas ay ginagamit bilang kalakal at palitan para sa mga pangunahing pangangailangan. Ang pang-apat naman, ang mga perlas ay itinuturing na simbolo ng yaman at kahalagahan. Maaari rin itong mabanggit sa mga tula, awit at kwento bilang isang marka ng pagkabansa at kagandahan ng Pilipinas. At ang panglima, ito rin ay kadalasang itinuturing na sagisag ng kalinisan, pagkainosente at kagandahan. Ang ika-9 naman ay ang pambansang laro ng Pilipinas. Ang pambansang laro ng Pilipinas ay ang arnis. Ang arnis ay isang eskrima, may 2 patpat na yari sa yantok o kamagong na ginagamit na sandata ng mga manlalaro. Ito'y masasabing martial arts ng Pilipinas. Ang arnis ay nilalaro na ng ating mga ninuno noon bago pa lamang dumating ang mga Espanyol sa ating bansa. Ito kasi ang pangunahing ginagamit ng mga tribo sa pakikipaglaban lalo na nang dumating ang mga Espanyol.
Mayroon kasing tinatawag na dulang moro-moro kung saan naglalaban sila sa harap ng mga tao, lalo na nung panahon pa ng mga Kastila, para manood kunwari sila ay maglalaban. Ang sipa ay naituring ding pambansang laro hanggang 2009, ngunit ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay diniklara na ang bagong pambansang laro ng Pilipinas ay ang arnis at naproklama ito noong December 11, 2009 ng Batas Republika bilang 9850. Ito ang arnis na pambansang laro ng Pilipinas. Kayamanan ang kaalaman, dapat nating iusbong ito sa tama at kabutihan. Anong masasabi niyo sa video natin ngayon?